Hi everyone, this is Makorin channel. Thank you for visiting our channel. For this video guys, samahan nyo ako dito sa ating succulent garden, dito sa ating gilid ng bahay at saka dito sa ating harap ng bahay. So, yung ating guys, succulent garden dito ay rain or shine. So, direct to the sun and direct to the rain siya guys. So, ang update nga pala natin na ito guys ay para sa buwan ng October. So, yung October guys dito sa lugar natin ay autumn season. Tapos na tayo guys sa summer season. Yung autumn season nga pala dito sa ating lugar guys ay malamig na siya sa umaga at gabi. Pag sa tanghali naman guys ay medyo mainit pa din yung panahon. Kapag nga pala guys, autumn season ito sa ating lugar ay pwede na tayo guys mag-propagate, mag-cuttings, gumawa ng garden, gumawa ng arrangement. So, best season ito guys para sa ating mga succulent. Guys, ito nga pala ang latest sa ating Marcos dito sa ating rain or shine succulent garden. So, itsura niya guys ay ito. So, dito sa lugar natin guys ay tapos na yung summer season. So, nagsimula na din guys na medyo lumamig ang panahon sa umaga at saka sa gabi. So, yung ating mga succulent guys ay nag-iiba na din ang mukha. So, ito guys ang latest na mukha ng ating Marcos. So, pumupula na din guys yung kanyang dahon. So, hindi natin alam guys kung ano bang problema dito. Parang may something kay Marcos na ito. Kasi ito yung healthy na Marcos. Ito ay medyo may something sa kanya na Marcos. Later guys ay ating i-check itong Marcos na ito kung ano nangyari sa kanya. Ito guys ay another ginkgo or healthy na Marcos. And then ito naman ating guys lemony ay ito ang itsura na ang latest niya. So, kumapala din guys dito sa ating garden itong ating itinanim dito na lemony. So, yan guys ang itsura. Ilalim pala ng lemony ay merong echeveria. So, yung echeveria natin ay natatabunan ng lemony. Dahil yung lemony natin guys ay mabilis dumami. So, yung echeveria sa akin guys, ang echeveria medyo slow growing siya na succulent. So, yung ating echeveria dito ay medyo natatabunan. So, plano natin na ilipat ng ibang lugar yung ating echeveria to. And then, yung atin naman guys na camphire ay nagiging colorful na din siya guys. So, yung camphire natin guys ay plano natin medyo magbawas dito guys. Medyo humaba siya dito. Medyo ititrip natin yung ibang parte ng camphire dito. And then, meron din tayo guys ditong echeveria morning dew. So, ito guys ang itsura niya. So, in fairness guys, may 4 na siyang babies. Ito guys. Itong morning dew na ito guys, ay this year ko lang din inilipat dito. Siguro around April or May. So, meron din tayo dito ang ruby tent. Ito, medyo may konti siyang damage guys. Siguro kinagat ng insect. Ito guys. And then, meron din tayo dito ang Darly Sunshine. Hindi ko sure guys ang tawag sa atin dyan sa atin. Dito guys, ang tawag sa amin ay Shurei. And then, ito rin ata yung tinatawag nila na Francisco Balde. So, yung Francisco Balde, Shurei or Darly Sunshine ay para sa akin guys ay isang matibay na succulent. Hindi siya sensitive guys. So, yung ating Darly Sunshine, Shurei or Francisco Balde ay okay na okay siya guys sa rain or shine na succulent garden. So, ito guys ang itsura. Dahil guys, ito nga pala ating guys na rain or shine succulent garden ito guys ay diniligan natin ng isang beses. Yung dilig natin guys ay hinaluan natin ng pest control or pesticide na Ultran DX. So, napapansin natin guys masyadong maraming insect this year. Hindi natin alam guys, medyo this year guys
maraming katulad nito guys, si Ghosty. Meron damage guys yung kanyang dahon. So usually guys, hindi naman tayo nagkakaroon ng ganitong damage. I think guys, kung hindi uod or grasshopper yung sumisira ng ating succulent dito sa garden. Then guys, yung isa pa nating na lalong gumaganda na yung kulay dito sa ating succulent garden ay itong ating jelly bean. Nagiging colorful na siya guys, ito. So yung mukha niya ay nag-iba na din, naging mapula na siya. Usually guys, kapag ang jelly bean guys ay kapag mainit ang panahon ay ganito lang guys ang itsura. Green. And then kapag nakatikim ng lamig, nagiging ganito guys ang itsura ng ating jelly bean. Or dahil din siguro guys, dito sa parting ito guys, ay nababasa talaga siya ng ulan, direct to sun and rain talaga dito. Dito sa parting ito guys, ay medyo gilid siya, medyo natatakluban siya, so hindi siya masyado nababasa dito ng ulan. Yung ating Graptoberia Supreme naman guys, kumapal na din dito guys. Ito yung tsura niya guys. Yung Graptoberia Supreme guys, mabilis lang siyang dumami. Saka madali lang siyang ding alagaan. So yung Graptoberia Supreme ay isa ko ding mare-recommend para sa succulent garden. Madali siyang buhayin lang at hindi siya sensitive. And then ang another guys na okay din guys sa succulent garden ay itong ating bronze. Ito guys, okay din siya sa garden. Meron din pala tayo guys dito na Takasangunuuki na. So yung Takasangunuuki na natin to guys, pinag-iisipan natin guys kung ililipat ba natin sa pots or dito na lang siya guys. So yung sa ilalim niya guys, may mga babies na rin. So pinag-iisipan natin guys kung ikakat natin siya or ililipat natin siya ng pots or dito na lang siya guys. What do you think guys? Ano bang maganda dito kay Takasangunuuki na? And then dito naman tayo guys sa parting ito ng ating succulent garden. Sa parting ito naman guys ng garden ay meron tayo guys mga succulent na topsy-turvy. Ito guys, ang malaking ito. Ito siya. May mga babies na din siya guys. And then meron din tayo ditong pink frill. Tatabunan siya. So andito naman tayo guys dito sa parting ito guys ng ating garden. So sa parting ito guys ay meron tayo guys na iba't iba ding klase ng succulent. Dito nga pala guys, meron tayo dito na Shirobota. Nito guys, hindi ko sure guys kung ang tawag ba dito sa atin ay Tito Buns. Ito guys, ang tsura. So hiyang-hiyang din lang din guys itong ating Shirobotan or Tito Buns. Pero in fairness guys, hiyang siya dito sa parte ito ng garden. So hindi naman siya nag-bye-bye. And then meron din tayo guys dito na topsy-turvy, itong malaking ito. Ito Echeveria. And then meron din tayo guys ditong Marcos. Meron din tayo ditong Purple Delight ito guys. And then Darly Sunshine, or ang tawag dito sa amin ay Shure. And then meron din tayo guys dito mga Marcos. And then meron din tayo dito pink frill. Yung pink frill natin guys medyo natatabunan. And then itong blue jelly bean. And then dito naman guys, so sa parte ito guys naman ay meron tayo dito ng Darly Sunshine. Yung Darly Sunshine talaga guys ay madali lang siyang alagaan dito sa garden. So hindi siya maselan sa lupa. And then dito naman guys meron din tayong red eyes. Itong malaking ito guys, red eyes. Meron din tayo guys ditong aloe vera. Yung aloe vera natin guys, pinag-iisipan natin kung tanggalin ba natin dito guys.
So, sobrang kapal niya na guys. And then, so kung maglagay man tayo dito ng aloe vera, siguro babawasan na lang natin guys. Medyo sobrang dami niya na. At saka yung mga katabi niyan succulent ay natatabunan na rin. So, plano natin guys na magtanggal dito ng aloe vera. So, yan guys ang itsura. Meron din tayo guys ditong campfire. And then, ito guys. So, yung ating guys, blue jelly bean ay masasabi ko din guys na recommended ko din siya sa succulent garden. So, ito guys ang itsura ng ating blue jelly bean. Kumpampal na din guys. Ito nga palang blue jelly bean natin to guys ay siguro 2 years na siya dito nakatanim. Hindi pa natin siya nire-renewal. So, nagkakat lang tayo guys dito kapag kailangan nating ng cuttings panlagay sa mga arrangement o kaya pag nagpo-propagate tayo. So, ang naging diskarte natin kay blue jelly bean dito guys ay nagkakat tayo guys and then nagdadagdag tayo guys ng konting lupa dito, bagong lupa, and then binibigyan natin guys ng konting fertilizer. So, kumakapal ulit siya guys. So, ito guys ang itsura. Dahil guys, yung ating blue jelly bean dito ay direct to the sun, saka sa ulan. So, yung itsura niya ay compact siya guys. Makakapal yung stem niya. So, ito guys ang itsura. Dahil guys, pwede na tayo guys mag-propagate, mag-cuttings, or magpadami ng ating mga succulent. Ang isa nating ginawang pag-propagate itong paggawa ng mga arrangement at saka succulent bowl. Ito nga pala guys, yung mga latest natin na nagawa. So, konti pa lang naman guys yung ating na propagate or mga napaparami natin succulent. So, ito guys, ito ay hanging plants. So, yung ating hanging planters ay nabili natin guys sa Daiso. Guys, maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa akin dito sa ating succulent garden, dito sa ating harap ng bahay. So, stay tuned lang guys. Mag-a-update pa ulit ako doon sa isa pa natin succulent garden doon sa gilid ng bahay. Maraming salamat ulit guys.